For today's kawali serye, ang lulutuin naman natin is adobong kangkong. Pero at this time, ile-level up natin siya. Una, papakuluan natin yung mga kangkong natin. Una muna yung tangkay para lang matanggal yung dagta niya or yung mapaklang lasa ng kangkong natin. Unang kulo lang, tapos hahanguin na natin siya. So, ayan, hanguin lang natin yung mga ating tangkay ng kangkong. At the same pot naman, dyan din natin papakuluan yung mga dahon ng kangkong natin. Unang kulo lang din natin yun, tapos saka natin hanguin. Yan, sinalang ko na yung mga dahon niya. At sa kabilang kawali naman, dun ko naman lulutuin ngayon or isasangkot siya natin yung ating karne ng baboy. Nilagyan ko lang siya ng konting asin para magkaroon siya ng lasa. Hinalo-halo at saka ko sa isasangkot siya doon. Nilagyan ko rin ng konting tubig para doon na rin lumambot yung karne ng baboy natin. Ayan, at this point, kumukulo na yung ating kangkong. And hahanguin na rin natin siya. Ayan, hanguin lang natin lahat ng mga dahon niya, saka natin itabi. Ayan. Ito, sa ating karne naman ng baboy, ayan, may konting tubig pa siya pero kailangan magmantika yan. Ayan, may konting mantika na siya dyan pero hindi pa yan yung kailangan natin, kaya magdadagdag tayo ng konti pa para mas ma-extract pa yung oil dun sa fats niya. Ayan, medyo marami-rami na yung nagather natin na oil dyan. Tapos, kukunin na natin dyan. Itatabi muna natin, set aside muna natin yung karne ng baboy natin dyan. Kasi yung oil, may panggagamitan pa tayo. Okay, eto na yung oil. Pinatay ko muna yung apoy dyan. Saka ko isinalang yung ating bawang. Nagtadtad lang ako ng bawang dyan. Medyo madamadami yung bawang kasi itatap natin yan dun sa ating adobong kangkong mamaya para magkaroon ng kakaibang aroma at kick dun sa kangkong natin. Papabrownin lang natin siya at niluto ko lang din siya sa sobrang hinang-hina na apoy para hindi siya maging mapait. Ayan, pinatay ko na rin yung apoy dyan, saka ko tinuloy yung pagpapabrown, saka hahanguin. Magtitira lang tayo ng konti dyan para naman magkaroon ng lasang bawang yung ating adobo mamaya. Ayan, binalit ko yung karne ng baboy para haluin doon sa crispyhan natin ng bawang. Saka ako maglalagay ng toyo, ng suka, paminta, seasoning, at konting asukal. Dapat may oyster sauce din yan, pero dahil wala tayong oyster sauce dyan, yan na lang munang natin, toyo na lang. Tapos, pagkahalo natin ng karne ulit doon, hinango ko ulit siya para mag-giveaway naman sa ating mga kangkong. Yan, yung tangkay at yung dahon ng kangkong. Haluin lang natin siya ng haluin dyan hanggang sa tuluyang lumambot yung mga kangkong natin at makot dun sa sauce na nilagay natin or tinimpla natin. Ayan, so mapapansin ninyo medyo nagkakaroon siya ng water doon sa kangkong natin. Ayan o, dumami yung sauce niya. Tapos binalik ko na rin dyan yung karne ng baboy natin. Tapos lulutuin na natin siya ng tuluyan. At this point naman, pagkaluto na yung kangkong natin, is ilalagay na natin siya sa isang kawali. Tapos, pinipili ko lang dyan muna yung mga kangkong natin. Tapos, itatap natin yung mga karne ng baboy later on. Yan. Kasi yung karne ng baboy din, dyan na rin kami kukuha ng pang-ulam ni Myru. So, magtatabi lang ako dyan ng pang-ulam niya. Kasi tatap natin dyan mamaya yung crispy bawang natin. At trivia lang, bawal sa mga dogs natin ang bawang. Ayan, tapos itatap na natin yung crispy bawang natin. Magtitira lang ako para pagka gusto pang magtap ng crispy bawang, meron pang gagamitin. Saka natin ilalagay yung remaining mixture natin na adobo. Ayan, happy eating!